sa puso ng Maynila, naroon ang Intramuros, ang matandang lungsod na minsang naging sentro ng kapangyarihan ng mga Kastila. Ngunit sa likod ng makasaysayang ganda nito ay mga pader na kumukulong sa mga lihim ng dugo, sigaw at kaluluwa. Isa sa mga pinakakilalang lugar dito, ang lumang simbahan ng San Ignacio. Matagal nang sarado, pero sa tuwing dapit hapon, may mga nakakarinig ng mga yabag at may nakikitang babae nakatayo sa harap ng pintong bakal. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content, mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Ang San Ignacio Church ay itinayo noong ika-19 na siglo ng mga Heswita. Noong panahon ng giyera, ginawang kampo at imbakan ng mga sundalong Hapones. Dito rin nangyari ang isa sa mga pinakamatitinding masakir sa Maynila noong 1945. Sinasabing sa ilalim ng simbahan may mga selda kung saan kinulong ang mga Pilipina, mga pinaghihinala ang espiya o tagapagdala ng mensahe. Isa raw sa kanila ay si Rosalinda, isang dalagang estudyante mula sa Intramuros na hindi na muling nakita matapos ang digmaan. Taong 2019, isang grupo ng architecture students ang nag-field study sa Intramuros. Kasama nila si Mara, isang estudyanteng mahilig kumuha ng litrato ng mga lumang gusali. Habang nag-iikot ang grupo, napadpad siya sa harap ng pinto ng lumang San Ignacio. Kalawangin na, sarado, pero parang may liwanag sa loob. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang pinto, biglang bumigat ang hangin at sa viewfinder ng kanyang kamera, may nakita siyang babaeng nakaputi, nakatingin diretso sa kanya. Walang ibang nakakita. Nang i-check nila ang kamera, wala ang babae. Pero ang orasan ng larawan ay 3:15 ng hapon at ang kamera naglog bilang 3:15 ng umaga. 2:00 o 3:00 ng madaling araw, boss. Maririnig mo yung tik-tik-tik ng tako. Akala mo may babae lang na naglalakad. Pero pagtingin mo sa dulo ng daan, may babaeng nakatayo sa pinto ng San Ignacio. Nakaputing saya, mahaba ang buhok, nakatungo lang. Pag nilapitan mo, mawawala. Pero minsan, naririnig mong umiiyak. Noong 2022, isang paranormal investigation group ang pinayagan ng Intramuros Administrasyon na mag-record sa paligid ng San Ignacio. Nag-set up sila ng mga kamera, EMF detector at EVP recorder. Sa unang 10 minuto, tahimik. Pero nang mag-3:00 ng umaga, nagpakita sa thermal camera ang silhouette ng isang babae. Nakatayo mismo sa harap ng pinto. At sa EVP recording, malinaw na narinig ang boses ng babae. Buksan mo, nandito pa ako. Ang lahat ng kagamitan ay nag-malfunction pagkaraan ng ilang segundo. Pagkatapos ng gabi na iyon, 2 miyembro ng team ang nagkasakit at ayaw nang bumalik. Ngayon, isa na itong museo. Pero sinasabi ng mga curator na kahit sarado, minsan ay naririnig nilang tumutunog ang lumang kampana. At sa CCTV, may mga frame na lumalabas na may babaeng nakatingin sa pinto. Sabi ng mga matatanda sa Intramuros, si Rosalinda pa rin iyon. Naghihintay pa rin ng pagkakataong makalabas o baka naghihintay ng hustisya. Ang San Ignacio ay nananatiling simbolo ng pananampalataya, pero para sa ilan, ito rin ay isang lugar kung saan hindi natapos ang isang kwento. Isang babaeng naiwan sa pagitan ng panalangin at paghihiganti. At kung sakaling mapadaan ka sa Intramuros isang gabi at marinig mong may kumakatok sa pinto ng San Ignacio, huwag mo nang buksan, baka hindi na ikaw ang makalabas.